Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon Tuesday night at grabe ang mga balita ngayon. Grabe yung nangyari sa chart. Okay? So kanina akala ko makaka-recover na tayo mga idol eh. At alam nyo ba yon? Kaya na sa tingin ko sabi ko, ngayong Tuesday mukhang recovery tayo ngayon no? Pero grabe, ang bigat mga idol, ang bigat ng ating chart ngayon at talagang hinahatak tayo pababa. At imagine mga Lodi ang Bitcoin natin ngayon is nasa 76.9, okay? 76.9. So, sana makarecover na to mga idol kasi syempre ngayon marami nagpapanik eh. Marami nagpapanik sell. Ang nangyari sa atin kasi parang nung nalaman o nangyari mga good news sa atin ng mga nakaraan, nagkaroon ng sell the news. Okay, parang nangyari yung classic na buy the rumor, sell the news tayo. Marami nag-sell. So ngayon, marami nag-aabang. So hindi natin alam kung saan yung kanilang mga buying position. No, siguro meron mga nasa 75 or 76, di natin sure 76.5. 'Di ba? Ano ba 'to? Ay hindi pala hindi pala Bitcoin niya. XRP pala 'yon. So eto, ano ba tong saan ba naumpog 'to? 76 sakto mga idol siguro dito na yung buying nila diyan, 76 mga loads. So etong nilagay ko dito sa Bitcoin, ito yung malupit na risk na support natin 74 and 74.5 mga loads. Kapag yan medyo dinali yan, baka umabot pa tayo ng mga nasa 60. Ayan ang titignan natin, okay? So, pero bago ang lahat mga Lord, syempre alam nyo na, sana i-like nyo yung ating video, lalo na ngayong umpisa ng video kasi ayun yung parang maganda yung algorithm na ibibigay ni YouTube kapag ganun Yung umpisa pa lang ng video mo may mga nagla-like na. So, saludo agad sa mga nagla-like dyan at syempre sa mga hindi nakasubscribe, subscribe na kayo sa channel natin, okay? So, mag-news na tayo. Ito nga, marami mga good news pa tayo Mga idol, imagine Japan just opened the door for foreign stable coins including RLUSD. So, babanat na yung Japan, mga idol ng mga stable coin. No? Hindi lang RLUSD, USDT, USDC, lahat na yan. No? Hindi ko alam kung ano-ano. Pero kasama yung RLUSD. Starting June 1, 2026, qualifying overseas stablecoin can potentially operate under Japan's electronic payment frameworks instead of being treated like securities. Mga loads, gagamitin na nila yung stablecoin. In simple terms, Japan is creating legal clarity for foreign stablecoins. Imagine that, mga idol. Sana ganun din sa Pilipinas. Stablecoins are being positioned for real financial usage and payment. Regulatory uncertainty is decreasing for global issue. This could strengthen the long-term expansion path for regulated stablecoins like RLUSD, USDT, and USDC at kung ano pa yung mga stablecoin, okay? So ayun isang mahalagang news yan mga idol kasi i-adapt yun ng Japan. No? So malaking malaking pag-usad kumbaga mga idol, no? So okay yan. Speaking of Japan mga lodi, Japan moves toward XRP ETF. Japan financial giant SBI Holdings is preparing Bitcoin, BTC and ETF for the Tokyo Stock Exchange pending regulatory approval per XRP community figure. Yan, basta yan, no? Kumbaga, babanat na rin yung Japan sa XRP ETF mga lodi. Pero itong matindi rin to, mga idol, no? Isang news natin kay Kevin Warsh. Kevin Warsh just turned on the money printer. Nako, akala ko hindi niya gagawin to 6.576 billion kasi to 6.5 billion alos, no? Today 9 a.m. Eastern Time, right before market open, the new Fed chairman in his first week already injecting billions before the opening bell. Something is breaking, no? Ito 9.8 billion, 15.8 billion and 23.6 billion, now 6.5 billion. Week after week, injection after injection. Governments don't do this for no reason. They do it when something is breaking.
or when they're trying to stop something from breaking. Be very careful out there. So tanongin natin mga lodi, no? Dali mo ang naglolo ko yung internet ko eh. Pero mga idol, eto kasi yung mga ganitong pag-print mga lodi. Nako, yan na. Lolo ko na siya. Yung mga ganyang pag-print mga idol, sa tingin ko, ang aapektuhan niyan mga lodi is hindi siya long term, no? Ay, ano lang siya, short term bullish mga lods. Pero kasi pag nagpiprint ka, inflation yun eh. So, pangit yun sa long term mga idol. So, for me, negative eh kapag ka ganun. Sa long term pero sa short term, goods yun mga idol. Di ba? Pag nagpiprint. Pero ang akala ko kasi talaga, hindi na gagawin yun ni Kevin Warsh eh. Alam ko, baliktad siya kay kay tawag dito, Jerome Powell eh. Marami na yun mga idol. So, ayan. Mamaya magbabasa tayo comment eh. Okay? So, ito naman, grabe. Imagine mga Lodi, Coinbase mismo nagpo-post ng ganito, tokenization takeover. 'Di ba? Tokenization season na daw ngayon. Nag-comment pa niyan, pancake swap mga Lodi, no? Coinbase put be high effort to comfort small individuals to access tokenization asset. Big chance for major financial institution like BlackRock and transforming capital markets by tokenizing real-world asset such as government bonds and equities on blockchain networks. As Wall Street embrace this technology to streamline operations, Ethereum leads the charge. Ayan, Ethereum daw yung mag-umpisa sa tokenize, mga lods. Speaking, grabe. Bitcoin din, syempre, solid yun. At eto naman, it appears mga idol na Iran will have a strategic Bitcoin reserve before US. Kasi ano na to yung mga idol parang ang obvious na ginagamit na nila sa bayad yung Bitcoin, di ba, sa Strait of Hormuz. Di ba? They don't do bills. They create an insurance product and 10 billion ARR. Clarity enough for everyone. Ayan good news yan. Si Gary Cardone yung nag-post niyan mga idol. So, isa rin to sa mga main player, mga lods eh. Si Gary Cardone, kilala din yan. Sabi dito ni Smoke, correct. Ano yung correct? H-bar will play a big role beside XRP like XLM will do. So, ito yung mga sinasabi dito. Lahat to. Ito mga idol, tandaan nyo mga ISO yan. Mga ISO compliance coins yan. Mga lods. So, yung mga H-bar community, malamang matutuwa dyan mga lods. No? H-bar is going to be big. Sabi nga dito. Sabi ni Trump. Ito yung pinakagusto kong maano ngayon kasi lagi ko rin tong sinasabi noon. Mga Lodi, yung myth na to. Yung myth na hindi na kailangan ng Clarity Act ng XRP kasi kung tutuusin, nanalo na sila sa SEC. So may clarity na sila, etc. Ganun yung sinabi ko noon. Which is, ayun yung paniniwala ko nung una din. At sa tingin ko, goods pa rin naman yun. Kaya lang, kinorek tayo ni Smoke. Mga Lods, no? Sabi niya rito, ang post na ito ay nag-debunk ng isang myth. Ayan ayun sa atin. Yung maling akala natin din pala yun. Mga Lods, at least tumatanggap tayo ng pagkakamali Tungkol sa XRP at ang tinatawag na Clarity Act. Pangunahing punto ng post, marami ang nagsasabi na hindi na kailangan ng XRP ng Clarity Act dahil nanalo na ito sa kaso laban sa SEC. US Security and Exchange Commission. Ganoon din ang nasa isip ni Jeblong Chiquito. May clarity na. Ayan, may clarity na raw ito bilang non-security at commodity kasi in-announce na rin ng CFTC yun eh. Di ba? Na commodity na yung touring sa XRP. Pero mali ito, Jeblo, sabi rito mga idol. Ayon sa may akda, bagamat may legal na kalinawan na ang XRP sa pagiging hindi security. Doon. Hindi, tama-tamahin din natin kasi meron na tayong legal na kalinawan Siya na rin nagsabi sa pagiging hindi security. Pero kulang pa rin ito para sa malalaking institusyon, mga bangko, investment firms at iba pa. Kumbaga, hindi lang ito yung gustong requirements ng mga big companies, investment firm, no? Big banks o kung ano man, 'di ba?
Hindi lang 'yun, kailangan may kulang 'yan, kulang yung sinasabi natin na may linaw na 'no sa security na hindi security yung XRP. Bakit kailangan pa ng Clarity Act? So ito 'yun. Ang mga institusyon na sumusunod sa mahigpit na batas ay nangangailangan ng buong regulatory framework. So kailangan meron sila nun. Malinaw na patakaran kung paano gamitin ang XRP sa normal na negosyo. Halimbawa, saan ba siya ginagamit? Pagpapadala ng pera, settlement, liquidity, cross-border payment at iba pa. Walang ganitong buong gabay, wala pang ganitong gabay sa ngayon. No, kasi nga wala pa yung Clarity Act. Kumbaga, o sige, okay na yan, may clarity na yan, pero anong susundin natin? Parang ganun. Kaya sinasabi na kulang pa, no, na nanalo lang sila sa SEC or something. So talagang dapat merong Clarity Act para sa XRP. Masyadong buong gabay ngayon. Kaya hindi pa sila masyadong gumagamit ng XRP sa malaking sukat. Kumbaga, hindi pa nila tinotodo pa kasi nga wala pang Clarity Act eh. Kapag naipasa na ang Clarity Act, magiging mas madali at legal na gamitin ng XRP ng mga bangko at institusyon. Ito ang mag-a-unlock ng malaking pagtaas ng halaga o price appreciation dahil sa institutional adoption, hindi lang sa retail, spekulasyon, no? Speculation, di ba? So dapat talaga may clarity tayo at malaki matutulong nun sa XRP, no? Huwag nating ipagyabang na hindi, kahit na wala ng clarity kasi okay naman yung XRP, di ba? Mali yun, Jeblo, tanda mo yan, isang kotos sa'yo na walang tunog. XRP ay may some clarity na mula sa SEC case at commodity status, pero hindi sapat iyon para sa totoong institutional use. Kaya nga naman, kasi kung talagang i-adapt na siya globally, mga idol, kailangan merong clarity, no? Kumbaga, kung gagamitin na siya ng pangmalakasan na, hindi pwede yung nanalo ka lang sa case ganun o ano ka lang ganito ganyan. Kaya dapat merong clarity at merong batas na susundin. Kasi pang big time na yun eh. So, ang Clarity Act ang magbibigay ng karagdagang regulatory certainty na kailangan para lumaki talaga ang paggamit at halaga nito. May mga larawan sa post. Ano ba yung mga larawan sa post? Ito yung mga documented eh. Nagpapakita ng dokumento o quote mula sa report na sumusuporta dito. Di ba? So, ayun mga idol. So, ayun yung gusto kong linawin ngayon eh. Na although pasado na sa SEC at sa CFTC na natanghal na siya na bilang commodity, hindi pa yun sapat para pang global, no? Pang global adoption. So kailangan pa rin talaga natin ng clarity. Ginagamit yung XRP ngayon pero hindi unti-unti lang kasi nga wala pa yung clarity, 'di ba? Pero once na pumasok na yan mga idol, doon na tayo magdiwang, 'di ba? No, ayun. Ayun yung gusto kong linawin ngayon mga idol no? So basa tayo ng comment Ay, mayroon naman bot Mga ayun bot yan ito, basa tayo sa isa. 61.7 na ba ang USD, mga lodi, to peso? Grabe yun 61. Magsi-62 na. Seryoso ba yun, mga lods? Wait lang, hindi ko, ang bagal kasi ng net ko ngayon Kasi nga, di ba, nagkakaroon ng rotational brownout, mga lodi? Alam nyo ba yun? So, minsan, pagkagabi, hindi ko nga alam kung makapag-update ako kasi minsan nagba-brownout dito sa amin. Mga idol, no? June, sabi rito ni OTG, si Slap Soil Adventure, shoutout sa'yo. Mamaya tignan natin, ang tagal ng bit. Coingecko Ano natin? Ayun. Sana, Tether. Ba't lumiwanag to? Nakaano to Ayun. Oo nga, nako. 61.77 mga lods, grabe. Ang kate, ang sarap mag-withdraw. Sabi dito ni New Gamer, umaasa ako gawing commodity ang crypto at hindi security. Buti pa sa US tax-free ang mga US-based crypto. Itong mga idol is papunta pa lang dyan, no? Papunta pa lang tayo dyan. Wala pang batas na ita-tax free mga US based pero malapit na yan mga idol, no?
At sa mga commodity, nabalita na natin kung ano yung mga tinuring na commodity. Kasama pa nga dyan yung Doge tsaka SHIB eh. At tinuturing silang mga collectible, no? Pati yung NFT. Kala ko tuloy-tuloy na ang pag-angat, sabi ni OTG. Si Carlo, sa statement ng addict, need natin malaman ano yung mga malalim na rason bakit tayo no choice. Sa geopolitics kasi boss, sunod-sunuran lang naman talaga tayo sa ngayon. Wala lang tayo wag lang tayo ang mag-initiate ng gulo kasi wala sa defense pact natin sa US ang protect nila pag tayo ang una sumugod, di gaya sa Israel. O nga, mga idol, no? So, hindi, tsaka wala naman, ang kapal naman ng mukha natin kung tayo ang mauuna. Tsaka ba tayo mauuna? Bakit, di ba? Ang kulit natin nun pag tayo nauna. Sabi ni Patrick, Lord, sa trabaho mo, laki kasi ng investment mo sa crypto eh. Ngayon hindi na malaki mga Lodi, nag-iipon lang ulit tayo mga idol. Dati malaki, kaya lang 'di ba bumili nga tayo ng sasakyan. So naubos na dun. So ngayon, medyo nagbubudega lang ulit tayo mga idol. At pagdating sa trabaho, may mga diskarte lang tayo mga Lods, no? Medyo ano lang, diskarte lang. Mga talent ko, mga Lods. Marami tayong talent eh. Sabi nga ni Joker, if you're good at something, don't do it for free. So, magpapabayad tayo ng mga talent natin. Nako, mukhang magsi-68 daw, sabi ni Clarissa. Nako, grabe yun. Paano kaya pag nangyari ang gusto ni Bam Aquino na blockchain lahat ng transaction ng government? Kaya lang ang mga Pinoy, hindi pwede nalalamangan. Gagawa ng paraan yan. Baka i-rug pull na ng mga leaders ang peso niyan. Kasi hindi na daw tayo profitable. Lagi daw natin inaaway ang mga korap. Okay na. Alam niyo mga Lodi, 2 batas lang sa akin sa buong buhay ko sana may gumawa ng batas na yon. Mga Lodi, sana si Lito Lapid na lang magpasa nun. Madami nagawa si Lito Lapid eh. Yung 2 batas na gusto ko yung bitay sa korap mga idol, no? Bitay sa korap, tsaka random drug test every 1 year o every 6 months sa mga nasa gobyerno. Yung mga simula barangay captain, sa mga politiko simula barangay captain hanggang, sabihin natin simula kagawad, SK chairman, sali na natin, hanggang presidente. No, random drug test mga Lodi. At syempre kapag nakitang nagda-drugs ka, tanggal ka na agad, ganun lang yun, no? So ayun lang, 2 na yun. Bitay sa sa korap at random drug test sa mga nakaupo. Ganun lang yun. Salamat sa iyo Boss Jeb sa mga pag-update about crypto news. Dahil sa iyo di kami na pag-iiwanan, pag-position, madalas panalo. Uy, shoutout. Baka naman. Ayoko namang maniwala na July 4. Basta kahit kailan di ka matatalo pag di ka nagbenta sa baba. Tama yan, pinaka-tamang sinabi mo yan, idol. Invest what you can afford to lose. Kalimutan mo yung taya mo hanggat hindi tumataas. Matatalo ka lang pag binenta mo sa baba. Tama yan. Ayun ang tama talaga. Si Daily Habits at si Luis Cito. Si Skender, isa lang ang solusyon, idol. Baka sakali magbago. Makisali na lang sa kasalukuyang World War III. Ipwasak na ang Pinas, konti na lang populasyon. Pati mga buhaya wala na, baka pwede magbago. Baga reset iyon. Ayun lang, need lang mag-sacrifice ng grabe naman yung isa mong solusyon, marami mamamatay. Paano kung kasama ka doon? Kasama yung mga pamilya mo, mga pamangkin mo, mga pinsan mo. Di ba? Gusto mo ba yun? Siyempre pangit yun, idol ko naman. Si Sabik Nox, saan na pera ng mga Pilipino sa Maharlika funds? Yun ang di natin alam. Diba? Alam nyo, kung titignan na, merong nag-post dun sa Facebook lahat ng mga hinahanap na pera
mga Lodi, Maharlika Pants, yung pinagbentahan ng ginto, yung sa PhilHealth, yung ano, basta madami. Madami, mga Lodi, no? So, medyo magulo na yan, mga idol, eh. Hindi na natin sakop yan. Bahala na sila kasi satanas dyan sa kanila, mga idol. Si Claby, shoutout sa'yo, ayan. Pero ano yung mga nakasaad doon sa batas ng Pinas para sa blockchain? Patas ba? Mapapataas kita ka? Yun hindi natin alam. Wala na magagawa mga bangko ngayon, mapapasa at mapapasa na yung Clarity Act. Sana nga, idol, no? Pengway Coin, shoutout sa iyo. Pengkalag, si Andy Drew Salbilyon. Kevin, ayan. Unahin mo muna yung sariling bakuran mo bago ka sumali sa mga bagay-bagay na ito, Pinas. Bakit? Sabi niya, bakit gusto ko rin ng China ang Taiwan? Simple lang. TSMC number 1 supplier ng semiconductor sa buong mundo. Ginagamit ng NASA, Nvidia, GPU, etc. Kaya yun ang dahilan bakit tumanggi si Tito Xi Jinping sa offer ni Ninong Trump. Tama yan, idol. Alam mo ba na yung Pilipinas, gagawa sila dito ng ganyan. Yung mga nagbibuild ng mga semiconductor chips, mga ganun-ganon sa mundo. Sa Pilipinas, maglalagay niyan yung US. Mga idol. Di ba ni-report natin yon 400 acres ba yon na laki? 400 ba? O basta na-report natin yun eh. So parang hindi lang sa Taiwan na asa yung US. Meron din silang branch dito sa Pilipinas. Gagawin ng US yun. Hindi kasi tinapos nila Chiang at Mao yung civil war nila. Ngayon, pati tayo damay, whether we like it or not. Sana wag China atakihin ng Taiwan. Sana nga, Lods, no? I mean, sana wag na magkagulo. May mga Binance user po ba dito? Meron yan, mga Lods. Gumagamit lang sila ng technique. Lods, kailangan na mapanatili ng US na dapat nilang suportahan ang Taiwan para walang war at alam ng China yon. Need ng Pinas makialam, Lods. Hindi tayo pwede mag-neutral. Sana magdalawang isip ang China kasi malaking gulo yan. Sa history, Lods, yung mga balimbing lalong nasasakop at hindi pwede yun. O, yan na mga Lodi. Nako, pag nagkagulo yan, mga idol, nako, delikado tayo. Nako, haba naman nito, idol, ano ba to? Di ko sure, Lods, kung okay lang i-topic ito dito. I-delete mo na lang kung ayaw mo tong comment ko. I-topic dito kasi pangalawang video mo pa lang yung napanood ko eh. Kaya di ko alam kung same lang tayo ng XRP. Same lang tayong naka-XRP. Kaya ako napadpad dito. Pero parang naisip ko bigla na parang experiment entry mo tong pinakita mong entries kay Doge at kay XRP. Sinabi ko na nga yun, idol, eh, nasa experiment yun. Early April pa yung ganyang price eh. Hindi. Actually, nung unang salakay ng US sa Iran. Asan na XRP ko? 28 yun eh. February 28. February 28, idol. Ang pagkakatanda ko Nasaan na? Ang pagkakatanda ko, ang position ko dyan ay February 28. Sino ba yun? Ayun. Ito yung position ko dyan, idol. Ayan, yung dulo ng week na yan. Dyan ako nakaposition. Ayan, February 28. Kita mo sa baba? Ito, hindi ko basta yung sa baba, may date sa baba. Ayan, lumagalaw. So, February 28 yan. Hindi siya April. Ang tagal na niyan. Ang tagal na niyan, idol. Alam mo ba na ito, pag dito, di ba? Yung XRP ko na yan, nag 20k na yan dito. Pero yung Doge ko, bago lang yun. I mean, medyo matagal na rin yung Doge, no? Pero yun ang mga April, yung Doge ata. Parang ayun yung mga April na position ko sa Doge. Mga Lodi. No, matagal na yan. So, titignan natin kung ano mangyayari dyan, okay? Asa na? Plano mo bang i-run sila as a super long trade yan until December na walang galawan kung
may hit ng XRP ng Clarity, makakapasa kung magtuloy-tuloy nga ba legit kahit ang slowly but surely, pero bullish trend papunta sa mga naging price analysis and prediction sa December onwards. Like merong nagsasabing $3 to $5 lang, yung iba 5 to 8 realistic if bull, and 10 to 15 highest bull trend or yung 1,000 USD. Meron pa siyang 100k ako napanood. Pero matagal pa at madami pang ganapan bago mangyari. Pero may episode na sa The Simpsons, alam mo, masyadong manunod sa The Simpsons, mga idol. Kaya malay natin, ayan. Pero ano lang din yun, hopium lang yun. Pero huwag kayong masyadong bumasi dun, mga lods. Tsaka yung mga matataas na prediction, medyo malabo yan sa tingin ko. Same din kay Doge, kasama sa magiging commodity token, posibly $1 ang target price. Kung tama ako, hindi yan ang main account mo at sub-account mo to para sa content at experiment. Pero kung mali ako, bigla akong nagka-idea mula sa video mo. Kaya gagawa ako ng isang entry kay XRP mamaya, tapos December 20 ko na i-close. Mga 50 USD lang. 5 to 10x leverage kahit sa range ng 1.35, 1.34 price lang. Pang-experiment sideways pa naman to hanggang mamayang gabi. At baka may isang wave pa yan ng dump bago mag-reclaim ng 1.4, 1.3. Yung entry mo, solid, layo ng liquidation price, sobrang safe yan. At di madadamay sa mga liquidate. Baka kay Doge, gawin ko na lang trade bot, spot grind para walang liquidation. Tignan natin kung mahihit na. Alam mo mga idol, merong ano yan, funding rate, no? Alam mo ba yung funding rate? May bawas yan kada 8 hours. Yung margin mo. Yung margin ko nasa ano lang to $40 sa XRP. So ngayon nakita mo 29 na lang siya. 29 na lang siya. So mauubos yan. Hanggang December, nabus yan. Ano sa Doge ko naman 58 USD. Ngayon 45 na lang siya. Pero ang tanong, paano kung naubos na yung margin mo? Sana wala na, mawawala yung trade mo. Hindi siya mawawala, idol, magbabawas siya sa profit mo. Doon na siya magbabawas, okay? Pero maliit lang 'yan, mga lodi, parang mga nasa 0 point something lang yung bawas niyan every 8 hours eh. Ayan, dito yan, mababasa mo yan dito sa funding rate countdown every 8 hours. Ayan. Bakit walang lumalabas na paliwanag? Meron yan pag tinatapat ko. Ba't ngayon wala? Gano'n na ba kabagal yung internet ko? Basta meron yan dyan. No? Pag lamang yung long, kasi minsan sila nagbabayad Minsan hindi nagbabayad yung mga naka-short Mga loads. May mga ganun. Papaliwanag yun dyan Kaya lang, di ko alam kung ba't walang lumalabas yun. Meron dapat yung lalabas Parang ganito, pag tinapat ko dyan, may lalabas sa baba. Dito din yan, pag tinapat mo, lalabas yung explanation. Pero ba't wala dito? Wala din. Ang bagal Basta ganun. So, mauubos yan, idol, no? So, ikaw bahala. Diskarte mo yan, Kung sasakupin ng China ang Pinas, yung sandata ay ipaglalaban lang, ay puro mga sandabakmak na flip-top battle. Tanong kung papayag ba yung mga yun. Tinatad ng mga M16 bars na salita sa keyboard warriors. Alam mo sa Pilipinas, mga lodi, hindi na, kumbaga nakakalungkot man isipin, pero wala talaga tayong labang kahit kanino. Suntukan pwede. Pero yung mga advanced technology, wala na tayo kahit ano, mga lodi. Imagine, kakampi tayo sa US, kakalabanin natin yung pangalawa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo, China, pangalawa Pangilan ba tayo? Parang tuldok lang tayo, wala naman tayo Kawawa naman tayo. Mr. Ad, shoutout sa isang tindera, si Edwin. Loads, yung active entries mo ba is manual future? Ano manual? Sana sa ano tayo, idol, no? Futures trading ng ano. Manual lang to. Ano ba isa? Nakalimutan ko isa. Ang pangalan Perpetual? Hindi tayo. Ang ano natin, tama, perpetual to.
Ayan, nakalagay dito, oo. Pero, ang nakalagay, futures. Oh, ayun yun, mga lodi. Hindi, pero ba't gano'n? Ano ba? Kasi dito, ito yung ano ko eh. Futures yung tinaano ko, ito yun, no? Hindi naman ito eh, ito. Ano man tanong mo? Ganda ng price entry mo, bandang April mo pa yan na launch. Di ko kaya yan. Pero try ko din, tamang scalp lang ako. Nag-i-scalp naman ako, mga lodi. Pero sa Bitcoin. Tsaka ang pag nagtitrade kasi ako sa Bitcoin, 50% kasi talaga ako dun, mga lodi. Yung aking leverage yun, huwag niyong gagayahin yun ha. Naka 50 tayo dun, naka 50x tayo dun pala, mga lods, 50x, no? Minuto trade, tapos break even, or ayun nga, ganun din naman ako sa ano, lalo na ngayon Tuesday. Hindi ko alam kung magla-live ngayon si Boss Robo. No, sa Bitcoin tayo nagti-trade. Pero yung mga ganitong natin para makita nyo, kasi pag nagti-trade naman ako sa Bitcoin, hindi nyo naman nakikita kasi scalping nga yun, mga loads, no? Kumbaga ano yun, wave position tayo dun eh, mga loads eh. Pero etong mga to, at least nakikita nyo may position tayo dito, mga idol. So goods pa rin yun, mga loads. Pero hindi na kasi ako madalas nag-i-scalp sa Bitcoin ngayon. Mag-scalp man ako siguro mga 2 beses o 3 beses sa isang linggo. Tapos ano na, kumbaga saglit lang yun. Kasi pag syempre babantayan mo yun, hindi mo naman naalisan yun eh. Medyo madalas ako umaalis, so hindi ko siya nababantayan. Hindi na ako nakapag-position. Pag may free time lang ako, saka lang ako nag-scalp sa BTC. Pero itong trade natin, position natin na to, dyan na yan. Sana? Si Romy, si ano yun si Toys. Romy Castro, Boss Jave, kapag hindi tayo pumalag sa mga in-check siguro to, gagawin lang spare organ, body parts tayo, mga noipi ng mga high-ranking official. Movie mo yan, ang dami mo napapanood. Lisa Leoncion, shoutout sa'yo. Tuloy ba yung follow-up hearing mamaya sa US Senate hearing? At isasama na rin yung Clarity Act sa pag-uusapan sa naging update from May 14. Umay ako mag-search ng news ngayon. Mamayang gabi na ako magmo-monitor, sabi ni Idol. So ngayon, sa tingin ko wala pa eh. Kasi kung meron yan, mga lodi, masasabi agad dyan, lalo na si Senator Cynthia Lumis, magpo-post na agad sila niyan. Pero sa ngayon, wala pa tayong date na alam eh, mga lods, no? Virgil, shoutout sa iyo. Si Ramil Santos Jandel, Romel Babiera, si Sparta, si Cerezo, si Oscar Paicones, Gigian, Joseph Berdin, si King Xiang Sheng, si Ubusan Junasan, at si Stephen Andre ang nag-champion sa inyong lahat, mga lods, no? So grabe. Alam nyo ngayon, ang mapapayo ko lang, mga idol, mukhang hindi ko alam kung baka mag-slowly uli tayo, dito lang tayo eh, mga idol eh. Baka matagal na consolidation to. Minsan kasi yung consolidation maabot ng 3 araw, 1 linggo pa nga minsan. So tiisin nyo lang, mga idol, no? Ganun lang talaga tayo, wala tayong magagawa eh. Pero at least meron tayong mga good news na dumadating. Yung bad news naman natin, parang puro sa geopolitical tayo nagbabad news eh. Si Trump yung nakaka-apekto sa atin eh, mga idol eh. So sana mag-post lang si Daddy ng isang malupit na good news ngayon. Kahit ngayong linggo na to, kahit isang malupit na good news lang para umangat lang tayo ng konti, no? Umangat lang tayo ng konti, and then mag-consolidate tayo dito sa taas. Ang pangit kasi mag-consolidate sa baba, nakakatakot eh. Maraming nagpapanik eh, mga idol eh, no? So ayan. Ayun lang yung news natin ngayong gabi, mga lodi, at sana na-enjoy nyo, no, ang ating balitaan ngayong gabi. So bukas ulit ng umaga, kita-kits tayo, update ulit tayo. At syempre alam nyo na yan, maraming salamat sa mga nanood, mga idols. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Magandang gabi sa inyong lahat. At What's up? oh yeah.